Isang isikretong tao o grupo nga ba ang nasa likod ng planong pabagsakin si Kong Zaldico? Kumakalat ang tsismis na may mga operasyong nagaganap sa likod ng tabing upang buwagin ang kontrol ni Ko sa pondo ng bayan. Ang bilyon-bilyong budget na kanyang hawak ang sinasabing dahilan kung bakit siya naging target ng political assassination. Sino ang taong ito? Isang kaalyado na naging kaaway, o isang matandang kalaban na naghihintay lang ng tamang pagkakataon? Habang hindi pa lumalabas ang katotohanan, ang kampo ni Ko ay nananatiling alerto. Ang labanang ito ay hindi lamang tungkol sa posisyon, kundi tungkol sa survival sa susunod na election cycle. Kasi nga, alam naman natin na mga lintik na media bayaran. So they can turn this around. They can use Zaldico for their own benefit. They can use Zaldico for them na makinabang. Ano yun? Magturo lang siya ng iba. Hindi si Marcos, hindi si Romualdez, magturo lang siya ng iba. Tapos ang usapan. Or, baka, pag hindi pumayag, pero sa tingin nyo, hindi papayag yun? Hindi. Ikaw, ito. Sa Caracas ni Zaldico. Yung walang, alam mo yun, yung walang konsensya, walang kaluluwa na ata yan eh. At nahuli na siya at sinabihan siya. Kunwari lang ha, ikaw, kayo tatanungin ko. Kunwari, binantaan si Zaldico, sinabi niya, umuwi ka ng buhay, pero magsalita ka at isumbong at iba ang ituro mo. Or, umuwi ka ng, alam mo na, mamili ka. Kung sa tingin ninyo, sa inyong opinion, isulat nyo dyan sa baba, sa tingin ninyo, yung katulad ni Zaldico at maninindigan niya para sa bayan? Sa tingin ninyo, sa tindi ng kanyang konsensya, ha? Sa tindi ng kanyang konsensya sa kanyang ginawa. At sabihin na natin, dahil sa kanyang ginawang hindi maipaliwanag, maraming nangamatay na biktima ng baha. Ibig sabihin, walang konsensya. Sa tingin ninyo, kung sakaling bantaan yan, kasi remember, nagsalita na siya, itinuro niya na si Marcos, itinuro niya na si Romualdez. Ano pa kaya ang maaari? Posibilidad pag umuwi siya dito. Yung totoo. Kaya ako, ayoko siyang umuwi. Sa totoo lang ha, baka mabili niya pa yung kulungan eh. Kayang-kaya niyang bilhin yung buong kulungan eh. Baka pagawa pa siya ng kondo dyan eh. Sa dami ng pera niya eh. Mali-maleta, tandaan ninyo ha. Yan ang ikinuwento nung 18 na dati niyang security. Mali-maleta yan. Sa tingin niyo, lahat ng maleta na yun napunta sa iba? I doubt. So ano ibig ko sabihin? At least, kung sa ibang bansa sa makulong, you cannot bribe them. Mahihirapan kang i-bribe. Oo, siguro, hindi naman 100% na walang tiwali sa ibang bansa. Pero, kahit papaano, mas mahigpit dyan kaysa dito. Sa atin, naku po. Baka nga VIP pa yan pagdating sa airport. Diba? Baka VIP pa yan. Sunduin pa yan mismo ni Torre. Si Torre na naman. Hindi, totoo. Hindi na si Torre. Alam mo kung sino nang i-epal dyan? Pusa tayo. Number 1 i-epal dyan si John Bico. Pag umuwi yan si Zaldico, ang susundo dyan si John Bico. Magbibida-bida yan. Sasabihin nyo, accomplishment ko to. Alam mo kung sino yung dating ganyan? Si Abalos. Di ba? Si Abalos yun ang accomplishment daw niya yung kay Pastor. Yung mga ganong eksena, tapos yung pala tatakbo lang na senador. Kaya ngayon, dahil may pangarap tumakbong
presidente, etong si John Vic, ay malamang sa malamang siya ang magbibida-bida dyan. Pupunta yan sa airport, susunduin. Pwede namang sunduin ng pulis lang, pero epal yan. Number 1 epal yan eh. Ha? Kaya ako, mas gugustuhin ko ng wag umuwi yan, makulong dyan. Para talagang maramdaman niya yung kulungan. Kasi dito, pusta tayo, baka ikulong lang niya sa konto. Diyan, mabulok sa dyan. Sana nga hindi siya ibigay ng Prague. Di ba? Kasi wala na eh. Wala naman na siyang passport. Huwag niyo nang pauwiin. Ibulok niyo na lang dyan. Isama niyo sa mga malalaking katawan dyan. Kasi malalaking katawan ng mga German dyan eh. May komblo kaya dyan? May mga bayit kaya dyan? Sa bagay. O eto. Paganda ito ha, yung paliwanag ni Roque. Kasi si Roque, alam naman natin, international law. Ang alam niyan. So, magandang pakinggan natin itong komento ni Roque. Magandang araw po sa inyong lahat. Ang pinakamalaking balita po ngayon ay di umano, nahuli daw po itong si Zaldico dyan po sa Czech Republic. Well, kailangan naman po ngayon, pag-usapan natin, ano bang katotohanan at ano bang mga fake news. Una siguro sa katotohanan ay si Zaldico ang kaisa-isahang testigo na nagsasabi na ang korupsyon ay nagmumula mismo sa presidente. Yan ay sinabi niya dahil nung siya ay chairperson ng Committee on Appropriations sa Kamara de Representante, nagpasok ng 100 billion na insertion si presidente. Hindi lang po yan, no? Sinabi rin niya na siya mismo nag-deliver ng 25% ng 100 billion or 25 billion kay presidente mismo. At ang mga pwedeng mag-corroborate dyan ay yung mga text messages ngayon na linabas at unang isinapubliko ni Congressman Leandro Leviste, no? Ayan. So, hindi natin masasabi na kwentong kutsero na parang kay Madriaga yan kasi merong mga corroboration. Ang inaantay lang natin ay yung katapatan sa bayan at katapangan nung maglolo na Bersamin na sabihin nga ang totoo nang malaman natin kung totoo nga ba at mako-corroborate ang sinabi ni Zaldico. Pero sinabi rin ng mga 18 Marines na sila ang mga pinag-utusan ni Zaldico para mag-deliver ng sangkatutak na pera. At alam naman nila kung saan nila dineliver at kung kanino dineliver ang mga salaping ito. So, pwede rin yan ma-corroborate. Pero ngayon po, ang balita ay naaresto na ba si Zaldico? Well, ano na naman ang facts at ano na naman ang fake news? Ang facts ay siya ay nasa Europa. Ang fact ay meron siyang Philippine passport. Ang fact ay ang Sandigan Bayan ay nagkansila ng kanyang passport. Ngayon, ano ngayon ang sinasabi ng Malacanang? At walang iba pa kundi ang presidente nagsalita. Ang sinasabi niya, unang-una, napahuli daw nila si Zaldico. Well, katotohanan ba yan o hindi? Well, ngayon, nagbigay linaw na itong si Interior Secretary John Vic Remulla, hindi po Philippine government ang nagpa-aresto. Di umano, si Zaldico ay pumasok ng walang dokumento ng Czech Republic galing ng Germany. Ibig sabihin, ang fact na alam natin ay yung Sandigan Bayan ay pinakasila kanyang passport. So mukhang siya ay nagtangka na pumasok ng Czech Republic nang pinakita ang passport, ang nanai-check, yan ay revoked na. So talagang dahilan yan para siya ay ma-detain ng immigration authorities at kung hindi siya hihingi ng asylum, yan ay dahilan para magkaroon ng summary deportation. Pero fact, ano ba ang proseso sa Czech Republic? Ito po, pinag-aralan ko na. Ang proseso po dyan, bagamat po pwedeng ma-detain siya hanggang 1 taon dyan, no? Pero at the average 90 days bago siya ma-deport, ang katotohanan ay sa unang 7 araw ng pagkakadetain niya sa kanya, kinakailangan sabihin ng Czech authorities kay Zaldico na po pwede siyang humingi ng asylum. Obligasyon po yan ng Czech authorities na kapag minahuli sila na illegal entrant o yung pumapasok na walang visa, walang passport, na kapag siya ay nadetina, sasabihan na may karapatan siyang humingi ng asylum. Nung una po kasi, ako'y nagdarasal na kahit papano, alam ni Zaldico kung ano yung asylum. Nakampante po ako nung aking sa pag-aaral, nalaman ko, obligasyon ng mga otoridad sa Czech Republic na sabihan siya tungkol doon sa karapatan na kumuha ng asylum.
Ang mangyayari lang po dyan, habang siya pinaprocess sa asylum, ng kanyang asylum, siya ay mag-i-stay sa isang asylum center. Pero hindi po yung pagkakakulong. Para po Nako. yung asylum center na tinuluyan ko rin sa Netherlands habang kinukuha ang aking mga biometrics, ine-examine ako ng medical na mga doktor dahil mahirap nga po kung ikay lalabas pa ng kampo. Dahil yung pila sunod-sunod, ang gusto nila, nandun na yung aplikante para madali lang makausap. So dahil may obligasyon po ang Czech Republic na sabihan siya na meron siyang karapatan mag-asylum, tingin ko ba siya ay kukuha ng asylum? Well, sa tingin ko po, alam ni Zaldico na dahil siya ay ngayon ang kaisa-isang testigo na po pwede makorroborate ng mag-lolo na Bersamin na ang korupsyon ay nanggaling mismo sa ulo kay Marcos Jr. mismo, Yan! talagang alam niya na may banta Yan! sa buhay niya. Ang banta sa kanya hindi lang sa pagkakakulong, gaya ng banta sa akin dahil sila ay nagtanim kaso ng non-bailable case. Ang banta sa kanya, patuloy na siyang patatahimikin, gugurgurin, papatayin. Yon! At yan po Yon! ay napakalakas na basihan para magkaroon ng asylum. Ang tanong ko lang is gaya na nangyari sa akin, saan ba nag-issue ang kanyang visa sa Shenzhen? Dahil bagamat pwede siya humingi ng asylum sa Czech Republic, kung hindi naman Czech Republic ang nag-issue ng kanyang visa, papupuntahin pa rin siya doon sa lugar na nag-issue ng kanyang visa. Pero Nako. sa akin, walang kaduda-duda. Yung pagiging whistleblower niya, yung pagsabi niya na Marcos Sr. mismo ang arkitekto ng korupsyon dito Yon. sa flood control at sa DPWH, yan po ay enough reason para siya ay talagang patayin ng mga puwersa Nako po! na nais siyang patahimikin. Sino ang Kaya gustong nga po ngayon, pumatay? pinag-uusapan ng lahat itong si Zaldico. Bakit? Kasi si Bakit? Zaldico, kung talagang siya ay hindi susupilin sa pamamagitan ng pagkukulong o kaya naman pagpapatay, siya Oh. magpapatunay na merong responsibilidad ang Marcos Sr. Nako! Ang Marcos Junior! Jr. Si Marcos Yon. Jr. Si Bongbong Oh. sa Oh. katiwalian. Ayun. At wala pong ganyang testigo siguro maski sa sarili niyang ama, si Marcos Sr. Nako. Napaka-importante po ng testimonya ni Zaldico. Kaya naman, bagamat hindi ko sinasabi na wala dapat siyang pananagutan, ang katotohanan, kung wala ang testimonya ni Zaldico, mahihirapan tayong maparusahan ang Marcos Jr. at ang kanyang Ayun. pamilya. Tandaan natin, Nako ang po. in-expose niya, korupsyon hindi lang ni Marcos sa Jr. doon sa 100 billion, kundi yung smuggling. Smuggling Nako. pati sa pagkain na ginagawa Oo. ng First Lady Di Umano at Yun. ng kapatid ni First Lady Dadali mo. Di Umano. Nadali so, mo. Zaldico, kung nasan ka man, Oh. karapatan mong humingi ng asylum. Sasabihan kanila na may karapatan kang humingi ng asylum, humingi ka lang. Dahil malinaw na malinaw, gaya ng sikat ng araw, na meron kang karapatan, meron kang well-founded fear na pwede kang gurgurin, patayin, dahil ikaw lang ang magiging susi para mapanagot ang presidente at ang kanyang pamilya sa kanilang Yon. katiwalian. Yon. Stay safe. Maraming Yon. salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Oo. Ito para sa kaalaman ninyo hindi ko ho pinanood dyan. Ngayon, sabay ko hong pinanonood at nire-reaksyonan. Tama kami ng pag-iisip, patatahimikin, yayariin, gugurgurin. Di ba? Talagang yayariin talaga. Sabi ko nga ho sa inyo. Sa totoo lang po Sa totoo lang. Dito mo makikita talaga na mas maganda, dyan na lang siya. At dyan na lang siya ikulong. Di ba? Kesa dito, tapos magsalita na siya. Kasi dito, basang-basa ko na. Mukhang yayariin lang siya dito o di kaya talagang gigipitin at pipiliting magbago ng kanyang statement. Bakit? Para nga naman, hindi madiin ng kanilang amo. Di ba? Nako. Tapos ituturo si VP Sara Duterte. Hindi ito. Kasi baka sabihin ninyo, napaka-imposible naman yan. Hindi ho imposible. Ito nga magtataka ka dito. Tingnan mo ito Ito. Papakita ko sa inyo itong picture na to. May papakita ko sa inyo. Kasi eto, apakalinaw. Kung maalala ninyo yung kaso kay Revilla, wala namang nagsabi doon kung hindi si Bernardo lang, si Yusek Bernardo lang.
walang ibang nagtuturo kay Revilla kung hindi si Yusek Bernardo. Si Yusek Bernardo, siya ang pinakamaraming nakulimbat di umano sa flood control, di ba? Tapos, ang nangyari, sa dami niya, may paiyak-iyak pa siya. Bigla niyang itinuro si Revilla, tapos biglang nag-apply ng witness bilang witness, state witness. Ito, pakita ko sa inyo. Ayan, no? Kita niyo yan? Nababasa niyo yan? Oh. Ito, may relationship to kay Zaldico. Siyam na testigo, bigong maidawit si Revilla sa Bulacan Flood Control Mess. Bigo sila. Ibig sabihin, nasa baba. Mula na magsimula ang pagdinig noong April 6, 2026, siyam na testigo na ang iniharap. Nino? Ng Office of the Special Prosecutor. Gobyerno nagarap ha. Hindi sila Revilla, gobyerno nagarap. Upang tutulan ang aplikasyon ni Revilla para sa bail. Ngunit, wala ni isa ang nakapagpatunay na anumang koneksyon ng dating senador sa naturang proyekto. Siyam yan. Walang nagsabi na merong kinaugnayan si Revilla. Pero nakakulong si Revilla. Ang malaya at tila bayani ay yung maraming ninakaw. Saan ka nakakita sa Pilipinas ng ganun? Nakakatawa, di ba? Kasi, sabihin na natin halimbawa lang, may mga nabayaran si Revilla, 3, 4, pero siyam yan, at ang nagpresenta, gobyerno natin, tapos walang ni isa nagsabi sa kanila, oo, meron akong talagang kaalaman, meron akong direktang kaalaman na si Revilla ang may kasalanan, si Revilla nakatanggap. Wala ni isa sa kanila nakapagsabi na nagharap, gobyerno, hindi ang kampo ni Revilla. Ito pa, dagdag. Para ipapakita ko lang sa inyo. Bakit ko sinasabi to? Bakit? Kasi kaya nilang baluktutin ang katotohanan sa pamamagitan ng pera. Kaya nilang gawin yan. They can do that. Diba? Magkano lang sinoli ni Bernardo sa mga dumaang pera sa kanya? Pakita ko lang sa inyo ha. Itong balita na to. Abot daw sa 800 milyong piso ang halaga ng pera na dineliver ni dating Public Works District Engineer Henry Alcantara kay Zaldico. Kabilang yan sa binunyag niya sa pagharap sa Sandigan Bayan bilang state witness sa flood control case laban kay dating Senador Bong Revilla Jr. Nasa frontline ng balitang yan si Mobile Journal Arles de los Santos. Humarap sa pagdinig sa Sandigan Bayan 3rd Division si dating DPWH Engineer Henry Alcantara. Tumayo siyang testigo para sa malversation case laban kay dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. at iba pang kapwa-akusado sa umano'y higit 92 million pesos ghost flood control project sa Pandi, Bulacan. Nabanggit ni Alcantara ang paghahatid umano ng milyones kay Zaldico noong 2023. Sa kanyang testimonya, nakilala raw niya ang dating kongresista sa pamamagitan ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Naghahanap umano ito ng distritong pwedeng mapaglagakan ng pondo para sa flood control projects. Taong 2022, 519 million pesos ang pondo para sa mga proyekto sa Bulacan sa ilalim ng General Appropriations Act. Pero sa sumunod na taon, lumobo ito ng 6 billion hanggang 8 billion pesos. Grabe, Pagsisiwalat pa ni Alcantara, grabe yung paglobo, di ba? nasa 30 hanggang 35% lamang ang natitirang pondo para sa implementasyon ng flood control projects. Habang 25 hanggang 30% naman ang napupunta sa mga proponent. May bukod namang 30% na mapupunta sa contractors para sa royalties at retention. Nasa 2% naman ang pinakamalaking porsyentong kanyang nakukuha. Nasa 800 million pesos daw ang pinakamalaking halaga ng pera na na-deliver ni Alcantara para kay Ko. Ginisa naman si Alcantara ng kampo ni Revilla kung makukumpirma ba niyang ibinigay mismo sa dating senador. Ayan, eto kung binigay niya mismo. Ang kickback. Pero pag-amin ni Alcantara, hindi niya alam kung naibigay nga mismo kay Revilla ang pera. So hindi alam, walang alam. Walang alam si Alcantara kung binigay. Kanino lang niya nalaman? Kay Bernardo.
So, anong tawag mo dun? Herse. Sabi lang niya, binigay niya kay Revilla. So, wala kang direct na kaalaman. Hindi ka sure. Diba? Kita niyo yung katarantaduhan? Kita niyo yung kalokohan nila? Walang kinalaman. Hindi nila alam. Basta ang alam niya, binigay ko kay Bernardo. Sabi ni Bernardo, binigay niya kay Revilla. Ang daling gawin yun eh. Ako, halimbawa alam mo sa Pilipinas, uso yan eh. Yung name dropping. Diba? Mahuli ka pa nga lang ng pulis, tawagin mo na. Kamag-anak ko si Mayor eh. Uncle ko si Mayor eh. Sino Mayor dito? Si Belmonte. Nasa Maynila ka. Tanga ka. Hindi, totoo, di ba? Sabihin mo, ito, tito ko, general to. Sa sobrang name dropping, iba nga ang pangalan ng plaka nila, attorney. Di ba? Ganun katindi sa atin. Ginagamit yung pangalan ng iba para makagawa ng kalokohan o makalusot, di ba, sa batas. Etong si Bernardo, siya lang ang nakakaalam. Wala nang ibang tao na nakakaalam na binigyan niya si Revilla. Kung anong ebidensya? Wala. Paano ko sabihin sabihin ko, halimbawa lang ako, di ba nakikita nyo yung picture ko noon, panahon ni Pangulong Duterte, na nanunood siya sa akin, nai-interview ko siya, nakakapunta ko sa Malacanang noon. Paano kung gamitin ko yung pangalan ni Pangulong Duterte at humingi ako ng kickback sa mga congressman? Oy, gusto mo bang malakas ka kay Duterte? Kita mo itong picture na to. Yeah? Ganun ang hilig ng mga Pilipino. Tingnan niyo si Madriaga. Gamit na gamit si BP Sara Duterte. Kaya ingat na ingat ako sa mga ganyan, mga nang-name drop. Kaibigan ko si ganito, kamag-anak ko si ganito, ninong ko si ganito, kumpare ko si ganire. Huwag ingat kayo sa mga gayaan. Mag-ingat kayo. Eto, hindi, inutusan ako ni Revilla. Ako yung proponent si Revilla dito. Di ba? Hilig nila dyan eh. Paano kung ginamit lang si Revilla at kinikback yung pera para lang sumunod yung mga tao? Idineliver lang daw kasi ito ng kanyang driver kay Yusek Bernardo. Si Bernardo ang nagsabing si Revilla umano ang proponent. It only strengthens our defense all along. That si former Senator Bong Revilla does not have any participation or any involvement in the so-called alleged ghost flood control project. Very, very false. Ano bang gusto niyo sabihin? 1,000%? 100%? It's totally, absolutely false. It's Sa absurd! tanong kung saan galing ang pera, sabi ni Alcantara, ito raw ay galing sa mga kontratistang nag-advance payment umano sakaling lumusot sa national budget ang mga proyekto. Pero itinanggi ni Alcantara na siya mismo ay dawit sa anumang ghost projects. Pinagalitan pa nga umano niya ang mga empleyado sa Bulacan 1st District Engineering Office nang malamang non-existent ang flood control project sa Pandi, Bulacan. Kasunod ito ng revelasyon ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang SONA noong nakaraang taon. Sa tansya ni Alcantara, mula 2022 ay nasa 10 hanggang 15 beses na nag-deliver siya ng pera kay Bernardo na suma total ay pumapalo ng 1.7 billion hanggang 1.8 billion pesos. Nakatakda namang humarap si Bernardo sa pagdinig sa bail hearing ni Revilla sa mga susunod na araw. Nagbabalita mula sa Frontline, Mobile Journal Arles. Ayan, di ba? So, bakit ko kinikwento ito sa inyo? Again, kaya ako, ayoko talaga umuwi dito si Saldico. Kasi, sa tingin ko, babaguhin na yung kwentuhan dyan eh. Bago na yan, sigurado ko. Dalawa lang yan. Kaya nga sabi ko sa inyo, dalawa lang yan eh. Yariin yan, para hindi na makapagsalita. Kasi nagsalita na eh. Tandaan ninyo, if there is no witness, there is no crime. So pag niyari yan, there is no crime. Mapapawalang bisa yung mga sinabi niya. Tama, mali. Or, you change your story, you're alive. Ano sa tingin ninyo? Kung ikaw si Saldico, ano gagawin ninyo?
kung sinabihan kayo ng ganun. Remember itinuro niya na si Marcos, itinuro niya pa si First Lady, itinuro niya na si Romualdez. Sa tingin nyo, safe siyang umuwi dito? I don't think so, ladies and gentlemen. I don't think so.